tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na ay may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa mga matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh." "Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininik ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Subalit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Napakataas po ng demand ngayon sa mga tao na ituturing natin na best. The best people. Sila po yung mga tao na may mataas na IQ, mataas na EQ, mataas na SQ, etc., etc. Sila po yung mga nabibigyan ng special atensyon ng pamayanan dahil sila ay mga achievers. Ibig sabihin, maaaring matataas yung grades nila, madami silang award na natatanggap, magaling silang makihalubilo sa kapwa-tao, productive at efficient sila, at iba pa. Minsan pa nga po, it has come to a point na nagiging standard na ng atensyon na ibinibigay natin sa isang tao. And sadly, minsan kahit affection na ibinibigay natin sa isang tao, at pagpapahalaga na ibinibigay natin sa kanila yung kanilang grades, awards na natatanggap, mga achievements, at minsan sahod. Diba yung mga magulang minsan, mas gusto natin yung anak na mas mataas yung grade. O kaya naman, mas nakakahalubilo natin yung mga tao na may posisyon sa lipunan. O kaya naman yung may authority, mas binibigyan natin ng pagpapahalaga. Mga kapatid, the society now only celebrates the best and takes the limelight away from the rest. Kaya naman lahat parang gusto maging number 1. Walang gustong magpatalo, walang gustong malamangan. Lahat gustong maging intelligent, lahat gustong maging number 1, lahat gusto maging achiever, lahat gusto matawag na gifted child. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, Jesus raises our attention from intelligence
to wisdom. Magkaiba pala yung intelligence o yung kaalaman at yung wisdom o yung karunungan. At hindi dahil meron kang kaalaman, ikaw din ay meron ng karunungan. Yung isa, quality, yung isa, attitude. Sa pamamagitan po ng parable, talinhaga ng ating Panginoong Jesucristo, pinakita niya po sa atin ang tunay na kahulugan ng salitang karunungan. The question for us to answer then is this: who is the wise person? At ano ang klase ng karunungan na makakapagpapasok sa atin sa kaluwalhatian? Itong ating ebanghelyo po nagbigay sa atin ng 3 sagot. At para mas madali po nating maintindihan at maalala yung 3 sagot na ito, gagamitin po nating acronym ang 3 letter O. Ang unang letter O po ay openness. Ulitin po natin. Bakit kaya yung 5 dalaga na matatalino ay nagdala ng extra na langis nila? Kasi sa isip-isip nila, baka malate dumating yung groom na hinihintay nila. They are open for possibilities. Meron silang openness for possibilities na baka malate dumating yung nobyo. Hindi nila sinabi sa isip nila, dapat ganitong oras nandito na yung nobyo na yan. Hindi. Bagkus, hindi sila closed-minded. Mga kapatid, minsan napakagaling nating ipilit kung ano yung gusto natin, na parang tayo lang yung tama. At dahil dito, nagiging closed-minded tayo sa ibang mga opinion o sa ibang mga sinasabi ng ibang mga tao. Kaya naman minsan, sa sobrang closed-mindedness natin, hindi na tayo lumalabas sa kung ano yung comfort zone natin. Kung ano yung nakagawian ko, yun na yung tama, yun na yung palaging gagawin. Hindi na tayo susubok ng iba, hindi na tayo susubok ng bago. Kasi kung ano yung nandyan, yun na yung tama. Mga kapatid ng closed-minded person, yung taong mayabang. Yung taong hindi tumatanggap ng corrections. Yung taong hindi tumatanggap ng suggestions for improvement. Brothers and sisters, being open means acknowledging other ways by which God may be talking to me right now. At iba't iba po ang pamamaraan ng Diyos para makipag-usap sa atin. Minsan, sa pamamagitan ng ibang tao na nagsasabi sa atin, uy, ganito, ganyan. Minsan po, sa change of routine. Minsan, kinakausap din tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga failures natin sa buhay. We only have to open our hearts and open our minds para malaman yan. And you know what? Kagaya ng 5 mga matatalinong dalaga sa ating ebanghelyo ngayon, we need a lot of extra oil to be open. Anong ibig sabihin? Kailangan natin ng madaming pagpapakumbaba para maging open-minded, para maging marunong. Ang pangalawang letter O po na marka ng tunay na marunong na tao ay letter O, Ops. Ulitin po natin ng may tono. 1, 2, 3. Ba't parang wala naman tono po sa inyo? Isa pa. 1, 2, isa pa. Ayun. A wise person knows when to say ops. O kaya naman, a wise person knows when to say no. Nung humihingi po yung 5 hangal na dalaga ng langis na extra dun sa mga matatalino. Sabi ng mga matatalino, ay hindi! Kasi pag binigyan namin kayo, hindi ito magkakasya para sa ating lahat. Bago pa dumating yung hinihintay natin, ubus na. At walang silbi na nandito tayo lahat.
Mga kapatid, sometimes we don't want to say no to other people. Bakit? Kasi minsan, gusto natin i-please yung mga tao. Minsan, we don't want to say no because we don't want to hurt their feelings. Or sometimes, we don't want to say no because we want to project a good image to other people. However, sometimes, there are requests that are not really good. May mga hinihingi sa atin yung mga tao na hindi naman talaga mabuti ang may dudulot. Bagkus, makakasama pa nga sa atin o sa ating kapwa. Minsan, madalas mga kapatid, kinikinig tayo kapag may naririnig tayo na nanliligaw na sinasagot ng oo ng kanyang nililigawan. Ang matamis na oo. However, brothers and sisters, let me tell you this. Sometimes, saying no is also an act of love. Ulitin ko. Sometimes, saying no is also an act of love. Kaya naman po, kung ang pag-oo ko ay magbubunga ng ikasasama ko o ikasasama ng mga taong mahal ko, responsibilidad ko sa sarili ko na matuto magsabi ng no. Ang taong marunong alam kung kailan niya sasabihin, oops, hindi pwede. Ang pangatlong letter O po para sa ating ngayong linggong ito ay Opo. Ulitin natin. Ibig sabihin, marunong tumalima, marunong sumunod. A wise person knows how to follow. A wise person knows how to obey. Nung dumating yung bridegroom na hinihintay ng 10 mga dalaga, sumunod sa kanya agad yung mga wise virgins pagpasok sa kasalan. Yung 5, hindi nakasunod doon sa nobyo na hinihintay nila, kaya hindi sila nakapasok. Kung sinusundan ko yung isang tao, ibig sabihin, hindi ako yung nauuna. Mga kapatid, to follow the groom, to follow Jesus, means to go on the same path na nauna niya nang dinaanan. Ang tanong, ano ba yung daan ng ating Panginoong Jesucristo? What is the way of our Lord Jesus Christ? Wala pong iba kundi ang daan sa pagtupad sa kalooban ng Ama. The only way of our Lord Jesus Christ is to follow the will of His Father. And we who wants to be wise knows well that the only way for us is to follow also the will of God, the source of all wisdom. Kaya naman sa mga panahong ito, naguguluhan ka ba? Hindi mo ba alam kung ano yung susunod na gagawin mo o hakbangin mo sa buhay? Hindi mo ba alam kung anong pipiliin mo sa lahat ng mga options na nandyan sa harapan mo? What are you going to do? Pray and ask God and follow His directions. If the standard for intelligence is that a person knows everything, therefore hindi siya nagtatanong, the standard for wisdom is that the person asks everything. At hindi kung sino-sino ang tinatanong, ang unang tinatanong ay ang Diyos. Kaya mga kapatid, palagi natin sinasabi yan, marunong ang nagtatanong. Hindi natin sinasabi, matalino ang nagtatanong. Kasi matalino, alam niya lahat, kaya hindi siya nagtatanong. Pero kung tayo ay marunong, tayo ay magtatanong. At ang default question po ng isang totoong marunong na tao ay ito, Lord, ano ba yung will mo sa bagay na to? Sa sitwasyon ito? What is your will on this situation? Ano yung kagustuhan mo na mangyari sa sitwasyon ito? Because deep inside, a wise person knows that when he obeys God, he wouldn't be wrong.
Mga kapatid, tatlong letter O para sa atin ngayong linggo. Naalala niyo po ba o nakalimutan niyo na? Ang unang letter O, openness to possibilities. Ang pangalawa, yung may tono, Ops, kapag kailangan magsabi ng no. At yung pangatlo, Opo, sinusunod ang kagustuhan ng Diyos. These are three characteristics of true wisdom. Pero itong tatlong ito, kung titingnan natin mabuti, iisa lang naman po ang patutunguhan ng tatlong ito. Paninilbihan sa kapwa. Ito po ang pinakamalaking pinagkaiba ng intelligent person sa wise person. I can be intelligent for my own sake. Lahat ng alam ko para sa akin lang at para sa ikabubuti ko lang. However, I cannot be wise without sharing my wisdom, the good that is in me, to others. Lagi po nating tatandaan ito. People would not care how much you know until they know how much you care. Therefore, my dear brothers and sisters, sa mundong ito na ang hanap lamang ay ang gifted child, sana ikaw yung maging giving child. At hindi lang basta giving child, kundi isang giving child of God. Brothers and sisters, be blessed, be a blessing.
Manalangin tayo.